mga kapatid. Our topic for today mga kapatid ay can be found in the book of 2 Kings chapter 11. And this is the life of King Joash. Amen. The problem with the young king, minsan pagka bata ang leader, mahina ang judgment niyan eh. Yun ang problema. Kaya mapapansin mo palagi ang mga leader dapat natin, medyo matatanda. You cannot entrust kingship or the throne, Sister Cecil, sa isang 2 taong gulang. Amen ba? And we will later realize that Joash started to reign as a king at the age of 7 years old. Or when he was 7 years old. Now, basahin natin mga kapatid unti-unti. Athaliah, the mother of Ahaziah, saw that her son was dead. Kasi alam natin in the previous chapters ng 2 Kings, si Ahaziah o Ahaziah was killed by Jehu. At ginamit ni Athaliah ang okasyon na ito, yung pagkamatay ng kanyang anak, para kuhanin, parang siya ay mamuno, kuhanin ang trono, at siya ang mag-reyna dito sa bansang ito ng Judah for the last 6 years, for 6 years. Minsan kasi alam mo mga kapatid, mahirap talaga yung masyado kang atat sa kapangyarihan. Minsan yan ang papatay sa iyo, yan ang magiging bitsa ng buhay. May mga taong masyadong nahumaling sa kapangyarihan. At pag yan mga kapatid ang naging dahilan ng ating buhay, minsan nagdadala yan ng kapahamakan. False victory. Yung ibang tao ipinapapatay. Sister May, pwede ba pakinaan mo na lang yung volume niya? Dadalawa naman tayo dito sa bahay. Inaan mo na lang ang volume mo dyan, kapatid na May. Narinig ko yung aking background, baby. Now, so yun ang sinasabi ko, mga kapatid, na mahirap yung ikaw ay mapag-asam sa mga bagay na hindi naman talaga para sa iyo. At alam natin yan, malapit na ang eleksyon. Marami mga tao ang nag-hire para papatayin ang kalaban. Meron akong hawak na kaso ngayon ganyan na alam mo na, patayan, mayor to mayor, governor to governor. At mga kapatid, yan ay wag niyong tahakin mga landas. Magulo ang, bagamat maganda talaga na tayo nasa politika, pero kung talagang hindi ka natalo ka, o kulang, just accept. Concede defeat. Pero itong si Athaliah, ginamit niya ang pagkamatay ng kanyang anak para siya ang mag-reyna. Pinapatay niya ang lahat ng mga possible successor. But there was a lady. There was a little known woman in the name of Jehosheba. Jehosheba, nagkaroon siya ng mahalagang role sa plano ng Diyos. You see, Sister Cecil, when God makes a plan, a film, a movie, so to speak, meron siyang kanya-kanyang role. And this little-known woman, Jehosheba, had an important place in the plans of God. Ginamit siya ng Panginoon. Unknown siya. Very kokonti ang alam natin sa kanya. Hindi siya kagaya ni Zara, hindi siya kagaya ni Ruth, ni Esther na parang very prominent sa Bible. But Jehosheba was used by God, yung kanyang tapang, yung kanyang karunungan, to preserve the line of King David through which our Lord Jesus Christ would come up.
Imagine mo, Sister Pressing, hindi na itago ni Jehosheba ang isang batang yon. Then there will be Matthew chapter 1. The Matthew chapter 1 will be wrong. And God has to create the master plan of the creation so that the Word of God will become yung tinatawag nilang impregnable. Yung pag sinabing impregnable, infallible, Sister Cecil, walang sablay na salita ng Diyos. Kaya laging sinasabi ni Morris Cirulo, the impregnable, infallible Word of God. Because hindi pwedeng sumablay ang salita ng Diyos. Kung namatay dito mga kapatid, ang batang ito na itinago ni Jehosheba, wala nang successor si David. Mag-iiba na yung bloodline. So Jesus would have come from a different dynasty. Importante kasi yung bloodline eh. And God made a word to David. Sabi ng Panginoon kay David, sa lipi mo ay magagaling ang Messiah. At maraming mga prophets. Really, Prophet Isaiah was one of the prophets na marami ang point niya talagang palaging pagdating sa Messiah. So mahalaga ang ginawa ni Jehosheba. Bagamat little known woman siya. You see, kaya mga kapatid, wag niyong, alam mo minsan ang tao, Sister Ami, minsan tayo parang doon lagi tayo kumukuha ng karunungan sa mga magagaling, sa mga talagang mga, pero do not forget, Sister Pressy, that you can also learn from the little known woman, from little known people, from people who may be small, mga kokonti ang alam, mga akala mo ay walang pinag-aralan, pero mind you, marami kang matututunan. Yung tapang at karunungan ni Jehosheba, ginamit niya yon. Mahirap magtago ng bata, Sister Pressy. Pag umiyak na lang yung bata, Sister Mavic, imagine mo na lang, nagtatago ka, di ba? Itinago niya yung bata nag-iisip ako ng ganito, mga kapatid Di ba? Imagine mo, tinatago mo ang bata, Sister Cecil. Pag umiyak ang bata, oha, oha, oha. May makakarinig dyan, bata. Sino yung bata na yun? May makakarinig na makakarinig Ibig sabihin, Sister Pressy, merong karunungan si Jehosheba na nagawa niya yung itago niya ang buhay ng batang ito sa loob ng maraming taon. And it's not just 6 days. It's not 6 months. We're talking about 6 years. 6 years. Napakatapang. You see, pag tinignan mo, Sister Pressy, ang Bible, the Bible is filled with Bible characters who were filled with courage. Maria was one. Mary. She knew na pag tinanggap niya yung commitment na yon, yung role na yon, kasi role yan Sabi ng Arkanghel sa kanya, babaeng pinagpala. Ikaw ay babaeng pinili sa maraming babaeng sa mga babae sa buong daigdig. Ikaw ay mag-aanak ng isang lalaking tatawaging Emmanuel. Na kung bibigyan ng kahulugan ay God is with us. And the same as Jehosheba. At lumalabas mga kapatid, pag binasa mo Sister Maribik ang chapter 1 ng chapter 11 rather of chapter 11 verse 1 to 3. Athaliah, the mother of Ahaziah, Jehosheba, the daughter of King Joram, sister of Ahaziah. So makikita mo that Ahaziah and Jehosheba are siblings. So maaaring magkapatid si Ahaziah, maaaring sa ibang ina. Alam mo, Sister Cecil, ang tinuturo natin ng Panginoon dito sa akin, while I was reading this, mga kapatid, kahit yan ay kakilala natin, pero pag alam natin yan ay hindi para sa Diyos, o hindi tama ang ginagawa, huwag mong kampihan.
Madali kasing kumampi kapag kamag-anak. Madaling kumampi kapag pamilya. Pero look at what Jehoshaphat did. She could have said that, well, Atalia now, you see, Atalia could become her, I don't know, it was that the Bible is silent about this. But, ang sinasabi rito mga kapatid ni Jehoshaphat, si Ahazaya na anak ni Atalia. Hindi natin alam kung anak din ni Atalia si Jehoshaphat. Maaaring hindi, sapagkat ang hari naman noon ay marami talagang mga asawa. Pero, hindi tinolerate ni Jehoshaphat ang ginawang kasamaan ni Atalia. And maybe mga kapatid, ako'y naniniwala na kayang gamitin ng Panginoon ang mga maliliit. Kayang gamitin ng Panginoon mga kapatid ang maliliit na kagaya natin. Kahit kayo maliliit mga kapatid, kaya kayong gamitin ng Panginoon. Hindi nyo kailangan, of course, maganda talaga maging pastor kayo, maging evangelist kayo, maging prophet kayo. But even if in your own little way, you can become a part of God's plan. Even in a small little way. John the Baptist was clear. Kahit nakapagdala lang siya ng sandalyas ng Diyos, okay lang sa kanya. We're talking about John the Baptist, one of the most prominent men. The very first prophet in the New Testament. He was prominent. He was so famous. In fact, maraming tao ang inihahalin tulad na siya sa shoulder to shoulder na siya. Sa tingin ng tao, of course. Pero si John the Baptist, kahit tagapagdala lang siya ng sandalyas ng Diyos, sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Gamitin tayo mga kapatid in your own little way. Magpagamit kayo. Huwag niyong hintayin na magkaroon ng malaking break. Kailangan maging ganito ako. Kailangan leader ako. Kailangan song leader ako. Kailangan pastor ako. Kailangan teacher ako. Kailangan kilala ako. Jehoshaphat was not. She is a little known woman. Naalala ko si Naaman. Sister Maribik. Naaman was healed because of his domestic worker, a little known woman as well. Kaya marami kang matututunan sa mga taong, kaya naniniwala ako, Sister Preci, na may mga taong ipaparating sa iyo. God is going to connect you. God is going to do a divine connection. You will meet people in your lives. And these people can do something. These people come to your life not by accident. May mga taong makikilala ka. May mga taong makakasalamuha. Akala mo ganun lang. But you never know what purpose does that person brings into your life. Kaya mahalaga sa mga taong makakasalamuhan mo, be kind. Be good. Because you don't know if God will use them for you. Kaya nga tama sabi Brother Jeff, the barometer of a person's character is not only when he has everything, but when he has nothing. Sino tayo kapag wala na tayo? Or kahit meron tayo, Sister Ami. Kasi ang tao, pag meron na, yumayabang na, wala nang kilala, paano kung dumating sa puntos na wala ka na ulit? Mamimit mo ulit yung mga tao na dati mong minamata. Kaya totoo yung kanta ng Ana Luna, Gulong ng Palad, Sister Maribik. Yung gulong, yung kapalaran, gumugulong siya . Kaya wag kang mga-api ng kapwa. Bakit? Maaari, Sister Maribik, nandito ka sa ibabaw ngayon. But as the destiny rolls over, baka sa bandang dulo, ikaw naman ang nangangailangan ng tulong. At yun ang ginawa. I like the life of Jehoshaphat because he was courage, she's full of courage, and she was genius. Itinago niya ang batang ito, mga kapatid. He was hidden. The boy was hidden by her in the house of the Lord for 6 years.
itinago ni Jehosheba ang bata sa bahay ng Diyos sa 6 na taon. Could it be that God was also a part of it? Moses was adopted by the princess of the Pharaoh. Makikita mo palagi, Sister Cecil, ang galaw ng Panginoon eh. His hands moves in power. Inaalagaan niya palagi ang kasaysayan. Inaalagaan niya ang buhay. Up to the point that Moses became the protagonist, the leader of the Israelites out of bondage sa Egypt for 540 years. Or, 400 years. So mga kapatid, kahit si Ahaziah ay isang masamang hari na nakipag-ugnayan siya sa mga iba't ibang kaharian. Pero si Ahaziah, na anak ni Athaliah, ay descendant ni David. And he was a successor of his royal line. Nasa line kasi ng Maharlika yan eh. So si Ahaziah, nasa line siya ni Haring David. And for the sake of David, mga kapatid, inalala ng Diyos ang kanyang pangako. God remembers the promise. Hindi nakakalimot ang Diyos eh. Kaya pag nananalangin kayo, Sister Pressy, mahalaga, i-remind mo ang Diyos. Hindi ibig sabihin nakakalimot ang Diyos. But it is for you to tell God. So that God knows you remember what He said to you. God doesn't forget. But you have to remind yourself by reminding God that, Lord, ang pangako mo sa akin ay ito. Lord, sabi mo sa akin, pag tumawag ako sa iyo, sasagot ka. I-remind mo ang Diyos. Maging tapat ka sa Diyos. Naalala ng Panginoon yung pangako niya eh. God remembered His promise. Kailangan niyang ingatan yung bata. Habang pinapatay, minamasakir ni Athaliah ang lahat ng mga tao. Kailangan gawin ng Panginoon yun eh. Kailangan protektahan ng Panginoon ang bata para maprotektahan ng Panginoon ang lipi, ang lahi, ang trono ni David. Otherwise, wala tayong Jesus, the son of David. It could have become Jesus, the son of other king. So, sablay na ang Bible, Sister Maribig. Pag nagkaroon na yan ng sablay, nagkaroon na ng discrepancy ang Bible, hindi na siya impregnable. Hindi na siya believable, hindi na siya feasible, hindi na siya plausible, hindi na siya kapanipaniwala. The Bible has become always been the best-selling book in the entire history because of its consistency. Consistent ang Bible. Wala siyang sinablay. Lagi kong sinasabi sa mga kapatid, nagkaroon ng comparison between the Quran, the Muslim Quran, and the Bible on the exact test. Parehong test. In terms of writings, in terms of writers, in terms of the authenticity. Yung authenticity ng Bible at saka ng Quran, parehong test. Inalam ng mga expert kung sino sumulat ng Bible, inalam ng mga expert sino sumulat ng Quran. Quran never stood in level with the Bible. The Bible, iba't ibang mga propeta ang sumulat sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang dekada, sa iba't ibang siglo. But the theme remains the same. Quran was not written by the prophets. They were written by the scribes, writers, para mga secretaries, clerks. Yung talagang sumusulat. But the Bible is not. The Bible was written by the prophet themselves who spoke to God. Whom God spoke.
whom God met, whom Jesus was with. Matthew was with Jesus. Mark was with Jesus. Luke was with Jesus. John the Beloved was with Jesus. So all this, Peter was with Jesus. All this, the New Testament was written by the actual eyewitness of who Jesus was. But the Quran was not. Quran was written by Muhammad about 500 to 900 years after. Oh, the Quran was written by somebody 500 to 900 years after Muhammad died. So 900 years. So Sister Pressy, kaya ang pinakamaganda magsulat ay yung actual eyewitness, nakakita, nakarinig. Kaya mapapansin mo, may counting variation minsan yung sulat ni Mark, Luke, and John, and the Matthew on the similar incident because maaaring 5,000, yung iba naman 4,000, yung iba naman takip silim, yung iba naman gabi. May mga counting variation, but in terms of the authentic, the Bible has preserved that. Inalagaan ng Panginoon yung Sister Alice eh. Yung malapit nang mamatay yung bata. And I remember, when Jesus was born, Sister Alice, Herod started to make a decree. He made a law. He signed a law, an edict, to say that all children 2 years below shall be killed. The devil doesn't want Jesus to reach the cross. He doesn't want Jesus to reach the cross, Brother Jeff. Because if Jesus will not meet the cross, will not arrive, will not carry the cross, will not be crucified, then there will be no redemption. The devil wants us. The devil wants your soul. The devil wants you to be with him in the hell of fire, in the lake of fire. And the devil, from the time when Jesus was born, Brother Jeff, King Herod started to kill the boy 2 years below. Satan was working 24 hours to stop God from getting to the cross. Because by the cross, we were saved. Jesus gave his life for you and for me so that we will be saved. And this is what happened, mga kapatid. Inalagaan ng Diyos si Jesus. Kung paano inalagaan ng Panginoon Diyos si Jesus, ginising ng Panginoon si Jose, bumangon ka, get up. Because malapit ang dumating ang mga mamamatay ng mga bata. Kailangan mong pumunta sa Ehipto para mailigtas mo yung bata. Kailangan galawin ng Panginoon ang kasaysayan ng daigdig to preserve the dynasty. Kaya alam ba, Sister Maribik, naniniwala ako na marami tayong mga dapat na peligro na naranasan sa buhay natin. Pero hindi natin naranasan. Because God has stopped the calamity. God has stopped death. God has stopped sickness, poverty to come to your life. In-stop na ng Diyos yun eh. Hindi mo pinapanalangin, maaari. At hindi na dumating sa'yo. Pero God stopped it even without you praying for it. Ganun kabuti ang Panginoon, mga kapatid. There was a writer named Josephus. He was saying in his history book that this lady, Jehosheba, itinago niya ang bata. He said that the bedroom where the child and his nurse, Jehosheba, hid was a room where spare furniture and mattresses were stored. Itinago ni Jehosheba
ang bata doon sa taguan ng mga furnitures. They lived there for 6 years. How they ate, how they survived, how they used the toilet, we don't know. We're just reading the history, aren't we? You see, madali magbasa ng history, Sister Maribik eh. But the actual event is much more than that. Madaling makita ang tagumpay ng tao, Sister Pressy. Kasi pag nagtatagumpay ka na, nagpapatotoo ka na, parang ang dali-dali, di ba? But the process is difficult. You see, yun lagi ang sinasabi ko sa mga kapatid natin. For you to enjoy the promise, which is the promised land, for you to enjoy the promise, Sister Cecil, you have to endure the process. The process will determine whether you deserve the promise. Itong ginawa ni Jehoshaphat is really something. Ang laking bagay. Then we had Jehoiada was a godly man. Ang ginawa niya, he sent and brought captains. Dinala niya ang mga nagdala siya at nagpadala ng mga kapitan, maraming kapitan, bodyguards, and he brought them on the 7th year. Ginamit ng Panginoon si Jehoiada to reveal the boy. You see, gagamit ang Panginoon ng mga bagay, gagamit ang Panginoon ng mga tao, so that His plan will succeed. Ang ganda ng history, Brother Jay. In the 7th year, Jehoiada sent and brought the captains of hundreds, and brought them into the house of the Lord to him. And he made a covenant with them, and took an oath from them in the house of the Lord, and showed them the son of a king. Then he commanded them, saying, This is what you shall do. 1/3 of you who come on duty on the Sabbath shall be keeping watch over the king's house. So, doon pa lang, Sister Arlene, Jehoiada started to mention the king. The king. So, nagkaroon na ng plano, mga kapatid. Because Jehoiada was a godly man who was very concerned with restoring upang maibalik uli yung lipi ni Haring David back in line to the throne. Gusto niyang mabawi kay Atalia ang trono. Gumagamit ang Panginoon ng kapatid ng mga bagay, ng mga tao. Kaya minsan yung plano natin, Sister Arlene, na itong gagawin natin maaaring plans mo yan. Pero ang sabi ng Bible, Brother Jeff, the plan is to man, but the success belongs to God. Pwede tayo magplano Pero ang tagumpay ng plano natin, depende lagi sa Diyos. Amen. Now, Joas, this is the baby boy, is crowned and received as king. In verse 12, and he brought out the son of a king, put the crown on him, and gave him the testimony. They made him king and anointed him, and they clapped their hands and said, Long live the king! Long live the king! So people are happy. Marami nagtatanong ngayon, Sister Arlene sino daw ang mananalo sa halalan? Pasikatan. Marami nang sikat din Noong huling halalan, sikat na sikat si Manny Villar. Sister Cecil. Ang daming talagang pumupusta, Manny Villar ang lalabas. Don't count the egg until it is hatched. But Sister Mercy, nung malaman ng mga tao na itong haring ito, kaya mahirap ang dictatorship
Pag yung masyadong mabangis at mahigpit ang pamamalakad, tapos gumawa ka ng masama para lang makuha mo yung trono, ang mga tao ngayon hindi mo na kayang lokohin. Yung ginawa ni Italia, mali. Amen ba mga kapatid? So yun ngayon mga kapatid na nangyari. The people were clapping their hands. They were clapping their hands and they are happy. Because alam nila yung bagong hari ay magiging mabait. Kaya tuwan-tuwa yung mga tao. They anointed him. The king's son could never fulfill his office without a divine anointing. Mahalaga yung basbas. Yung basbas. They anoint him with oil. Mahalaga yung anointing. Yung basbas ng Panginoon, maganda yon, mahalaga yon. And then, the king's son received praise once he was recognized as their king. Ito ang sinasabi ni Sister Mariby kanina, na kailangan tanggapin din natin si Jesus na hari ng ating buhay. When he was received, Joas was received as the king. Pinapurihan siya. Ganon din ang Panginoong Jesus. Kailangan nating papurihan ng Diyos. Tanggapin natin siya ang hari ng ating buhay. At pag tinanggap mo na siya, Sister Mercy, hari ng buhay mo, hindi na dapat ikaw ang nagdidesisyon sa buhay mo. Dapat, Lord, kung ano ang gusto mo sa buhay ko, may your will be done, not mine. May desisyon ako, Panginoon, pero kung gusto mo ito ang gawin, diyan ako susunod. Panginoon, ipakita mo sa akin ang gagawin ko. Maganda, nagdadasal ka sa Panginoon, nananalangin ka sa Diyos. And then, mga kapatid, in verse 13 to 14, ito na yung kamatayan ni Queen Mother Atalia. Amen ba, mga kapatid? In verse 13 to 14, now when Atalia heard the noise of the escorts and the people. Kaya mahalaga mga kapatid, mahalaga yung demokrasya eh. Mahalaga yung people power. Yun ang ginamit ng mga Aquino noong 1986 EDSA Revolution. Yung magkaisa. Nagkaisa sila. Hindi ko sinasabing tama o hindi ko sinasabing mali. Ayaw kong pag-usapan natin yung politics ngayon. Pero ang sinasabi ko lang mga kapatid, nung marinig ni Atalia ang ingay ng mga sundalo at ng mga tao, she came to the people in the temple of the Lord. When she looked, there was the king, standing by a pillar according to custom. And the leaders and the trumpeters were by the king. All the people of the land were rejoicing and blowing their trumpets. You see, mahalaga mga kapatid ang structure eh. Mahalaga ang pagkakasunod-sunod, ang order ng pagkakasunod-sunod ng mga bagay. Joas did not take the throne. Mga kapatid, lalampas ako ng konti, siguro mga 10-15 minutes. Did not take the throne by force. Atalia, hindi tayo nasabihan kung nagkaroon ng anointing eh, ng pagiging reyna niya. And then Atalia tore his clothes and cried out, treason! Treason! You see mga kapatid, ito yung napakasakit. At yun ang pinakamasakit mga kapatid sa buhay ng mga naiinggit. Pag kinuha uli ng Diyos ang bagay na hindi para sa kanila, masakit yon sa kanila. Masaya ang mga tao because they know
na matatapos na ang reign nitong si Atalia. Amen ba mga kapatid? At sana mga kapatid, ito naman ay napapag-usapan lang natin. Sana magkaroon tayo ng maganda at magaling na presidente sa darating na halalan. I pray on that. I pray on that. I pray for the Philippines. Let's pray for the Philippines, mga kapatid. Nagkaroon ng treason ng pagbalingding. Tama si Atalia. May treason na nangyari. May hindi magandang nangyari against her government. Pero yung treason na yun, mga kapatid, was godly. Dahil masama siyang leader. Then Joash sat on the throne of the kings. So all the people of the land rejoiced, and the city was quiet. For they had slain Atalia with a sword in the king's house. Tao na mismo ang pumatay. Kaya mga kapatid, ang tao ngayon matatalino na. Amen ba mga kapatid? Sana naman matuto na tayong bumoto ng tama. Now let's go to 2 Kings chapter 12. Jehoash, ito naman mga kapatid, ang buhay ni Jehoash. In verse 1 to 3, Jehoash did what was right in the sight of the Lord. In all days in which Jehoiada the priest instructed him. Mahalaga yung may mentor. I heard Pastor Murdoch, Dr. Mike Murdoch, he was saying, the shortcut for success is through mentorship. The shortcut to success is mentorship. Maganda palagi kapatid meron kang coach. I could have never finished my law without my tutor, without my supervising tutor. Lagi kaming may mentor, one-on-one yan. At mapapansin mo rito, tama sabi ni Sister Maribikyata, hindi ko alam kung sino nagsabi kanina. Pero nung nawala na yung coach niya, nung nawala na yung mentor niya, mga kapatid. Kasi nung kasama niya si Jehoiada, tama ang ginagawa niya eh. Naniniwala ba kayo mga kapatid na there is a law of association? Na pag kasama mo itong taong to, lagi kang malas. Pag ito naman taong kasama mo, swerte. Laging, alam mo, pag kasama kita, lagi akong tumatama. Saan ka tumatama? Sa pader. Hindi. Amen ba mga kapatid? Amen ba mga kapatid? Nakukuha niyo mga kapatid na sinasabi ko? May mga asosasyon, may mga law of association. Jehoash failed to understand the principle that he was blessed because of the instruction given to him by Jehoiada. Kaya nung namatay na si Jehoiada, sablay ng lahat ang ginagawa ni Jehoash. In 2 Chronicles chapter 24 verse 15, it tells us that he turned to idolatry when Jehoiada died. Ito ang tama sabi ni Brother Johnny kanina, na pag wala si pastor doon, kakaunti ang nagsisimba. Mga kapatid, hindi naman dapat ganon. Hindi naman porke wala si pastor doon. Dahil hindi naman ako ang nakatira dyan. Amen ba mga kapatid? Hindi naman porke wala ako dyan, wala ang Panginoon dyan. Magsimba kayo mga kapatid, sapagkat ang ating pinupuntahan mga kapatid dyan ay ang
Diyos. Amen ba mga kapatid? Nawala na ito. Nawala sa giya itong si Joas. In verse 4 to 5 mga kapatid, Jehoash makes a decree regarding the repair of the temple. And Jehoash said to the priests, all the money of the dedicated gifts that are brought into the house of the Lord, each man's census money, each man's assessment money, and all the money that a man purposes in his heart to bring into the house of the Lord, let the priests take it themselves, each from his own constituency, and let them repair the damages of the temple wherever any dilapidation is found. So gumawa siya ng batas. Gumawa siya ng batas, kapatid, na ipagawa ang templo ng Diyos. But the problem was, alam mo mga kapatid, sabi rito, let them repair the damages of the temple. Alam natin, lumakas si Joas sa templo eh. He was hidden. Itinago siya ni Jehoiada for 6 years sa tahanan ng Diyos. So marapat lang. Nabigyan niya ng pakonsuelo ang bahay at tahanan ng Diyos. Sapagkat yon ang naging kanyang tahanan. Kasi nung naghari-harian na nga itong si Atalia, ay dinestroy niya, sinira niya ang templo. Amen ba mga kapatid? Kaya naglikom sila ng mga salapi para sa pagpapagawa ng mga templo. Kaya mga kapatid, sa church natin, meron tayong tinatawag na, I don't know if Pastora can help me on this, pero meron tayong tinatawag na yung parang contribution for the church. Yan ay ibinibigay natin mga kapatid. At maganda na maging bahagi tayo niyan mga kapatid. Saan mo bibigay pa ba yung pera mo? Para saan? Aanin mo yung pera mo, Sister Christy? Nakatago sa bangko? For what? Hindi nagagamit ng gawain ng Panginoon. At yan mga kapatid ay isang sikreto kung gusto kong malaman ninyo. Tingnan mo si Maribik. Malakay 3:10. Lagi kong babalikan ito mga kapatid. It all boils down. It always goes down that God is very particular to the house of God. Ayaw ng Diyos na pangit ang kanyang tahanan. Of course, God lives everywhere. But we're talking about church. We're talking about where we fellowship. At ang gusto ng Panginoon mga kapatid, na bahagi kayo ng gawain iyon. Ang gusto ng Panginoon, maging bahagi tayo sa pag-repair. Medyo may tanong lang ako dito mga kapatid eh. Parang mali ang ginawa ni King Jehoash dito eh. By the 23rd year of King Jehoash, that the priests had not repaired the damages of the temple. Alam naman natin mga kapatid, pag nagpapagawa ng templo, napakatagal niyan. Yung pagpapagawa, hindi naman yan agad ura-urada. Pero parang naghintay ng matagal si Haring Jehoash until the damages of the temple were repaired. And the work was going far too slow. Mabagal ang pag-repair. Nothing was done. Kaya mga kapatid, kapag kayo ay nagpapagawa ng bahay, titingnan mo rin yung mga gumagawa. Dapat meron kang mata. Hindi yung tiwa-tiwala ka lang na parang wala nakatingin. Kasi maraming mga manggagawa sa atin, Sister Cecil, patama. Amen ba mga kapatid? Patama. Now ito mga kapatid. Now therefore, sabi dito ng Bible na binabasa natin, do not take more money from your constituency, but deliver it for repairing the damages of the temple. Anong nangyari mga kapatid?
Hindi sa wala silang pera eh. Pero pinutakti sila ng poor management of money, poor financial management. Kaya itong si Jehoiada the priest, he implemented a system where the money would be set aside, saved, and spent wisely for the repair and the refurbishing of the temple. Kailangan talagang mag-iipon tayo. Kailangan talaga magsisikap tayo na may pagawa ang bahay ng Diyos. At ako'y naniniwala mga kapatid na darating ang Panginoon, magkakaroon tayo ng church sa Italy, kay Pastor Saldi. Mga kapatid, ako'y naniniwala, magkakaroon tayo ng sarili nating church, Maranatha Church International London, sa London mga kapatid. Palakpakan natin ang Lord. Amen. Hindi tayo habang buhay nangungupahan, Brother Jay. Amen. Yan ang aking desire. At sana mga kapatid, basbasan ng Panginoon itong ating kasi mga kapatid, ano yan eh, damdamin yan eh. Damdamin yan mga kapatid. Maging bahagi kayo ng pagpapalago. Maging bahagi kayo ng pagpapagawa ng tahanan ng Diyos. At nung nagkaroon na ng maayos na management ng pera, they were able to find able men who could be trusted to use the money wisely and honestly. Kaya maganda mga kapatid, alam nyo mga kapatid, ako ay super blessed. Super blessed pagdating dyan sa mga bagay na yan. Mahalaga na may napapagkatiwalaan kayo sa mga bagay sa pera. Ang pinakamahirap sa nag-a-abroad, Brother Jeff, yung magpapagawa ka ng isang bagay o bahay o bibili ka ng sasakyan, tapos wala kang mapagkatiwalaan sa pera. We have financial managers, si Pastora Lab. Lahat ng, Sister Marvic, sasabihin ko sa iyo, si Sister Labs, Pastora Lab, wala ni isang puseng up to the last centavo, hahanapin niya yon. Hindi pwedeng mawala. Ay hindi, kuya. Pastor Don, hindi pa po ito nakareport sa church. Napakahalaga ng mga kapatid. Kaya kayo mga kapatid, maghahanap kayo ng tao na mapapagkatiwalaan. Kahit ano pang dami mong pera, Sister Christy. Pero pagdating sa Pilipinas, wala kang mapagkatiwalaan, talo ka. Importante may mapagkatiwalaan. Kaya naging maganda ang movement ng church dito mga kapatid eh. Gumanda ang pagpapagawa ng simbahan ng iglesia ng Panginoon sapagkat nakatagpo sila ng mga taong trusted. At ang mahalaga, kung kayo naman ang taong pinagkakatiwalaan, alam mo ang pinakamaganda? Kung ako ang pinagkakatiwalaan, lahat ng bibilhin, pamasahe, tricycle, jeep, merienda, biniling tabla, o ito po sir, 5,000 pesos. Resibo 1. Pako, 10,000 pesos. Resibo 2. Mahalaga yun eh. Mahalaga yung tiwala. At mga kapatid, dyan kami blessed sa tapat na yan. Super blessed. Super blessed. Wala na akong mahihingi pa. Kasi pag may pinadala kay Pastora, minsan papadala ko, ma'am, gusto kong bumili ng ganito si Pastora. Ay anak, ito ito ang binili ko dyan sa pera mo. Yung 5,500, ito yon. Yung ganitong 200, ito yon. Ganon. Mahalaga yung nag-iintrega kayo. Pag pinabili kayo, ibalik ang resibo, ibalik ang sukle. Mahalaga yun mga kapatid. Breeding yan eh. Mga tao, pag binigyan mo na 1,000, hindi na binabalik ang sukle. Kanila na, wag. Balik mo yung sukle, hindi. Ito ang sukle, ito ang resibo. Mahalaga yung tiwala mga kapatid. At dahil doon sa nakatagpo sila ng mga taong mahuhusay, marunong mag-manage ng pera at tapat, naging maayos ang pagpapagawa ng iglesia. Natuwa ang Diyos. Natuwa ang Diyos. Now, ito mga kapatid, last na tayo. The decline of King Jehoash. Ito na yung pagbagsak. Ang ginawa nitong si King Jehoash na ito, binayaran niya si King Hazael ng Syria
ng pera para hindi siya atakihin. Pero pag binasa mo 2 Chronicles chapter 24, it tells us a glimpse of the story. So it happened in the spring of the year that the army of Syria came up against him, and they came to Judah and Jerusalem and destroyed all the leaders of the people from among the people and sent all their spoil to the king of Damascus. Syria yon. For the army of the Syrians came with a small company of men, but the Lord delivered a very great army into their hand, because they had forsaken the Lord God of their fathers. So they executed judgment against Joash. Yun na naman, Sister Christy. They have forsaken the Lord God of their fathers. Now, balikan natin ang Malakay 3:10, Sister Christy. Malakay chapter 3 verse na. Nabasa ko na ito mga kapatid, pero uulit-ulitin ko sa inyo. Kasi alam mo, Sister Maribik, masarap laging inuulam ang adobo. Ang adobo, hindi ka magsasawa. Pansin mo na. Yung Malakay 3:10, hindi ka magsasawa, Sister Christy. Basahin mo Malakay 3:10. Ang sabi rito, Sister Maribik, Malakay 3:9 or 7. Since the days of your fathers, you have turned away from my statutes. You have not kept them. Hindi nyo ingatan yung utos ko eh. Ito, Brother Jeff, I'm reading the actual Bible, ha? You have not kept my commands, the Lord said. Pag binasa mo 2 Chronicles, Sister Marivik, for the army of Syrians came with a small company of men, but the Lord delivered a great army into their hand, because they, the Israelites, had forsaken the Lord God of their fathers. You see? But you ask, balik tayo ng Malakay, but you ask, how can we return? Will a man rob God? God said this, yes, you are. You are robbing me. How do we rob you? And then we know that God is asking them by making the payment of 10% and the contribution. And you are suffering under a curse. Yet you and the whole nation are still robbing me. You return to me. God is waiting for us to keep the command. Tithes is a command. The reason why, Sister Christy, Malakay 3:10 doesn't say please. The book of Malachi did not say please bring. There was a command to bring. The very first word is bring, not please. Paki, no. Utos yun eh. Kaya pag binasa mo ang lahat ng kasaysayan, Sister Maribik, ng mga haring maganda ang simula, tapos ang ending bagsak, because of not keeping the commands of God. Yun ang problema ng tao. Maganda na sana eh, Sister Christy eh, yung buhay natin. But because of forgetting God, how do you forget God? You forget God by not remembering Him. Every time you earn money, you see, our giving to God is our way of remembering Him. Yun ang pag-alaala natin sa Diyos. Yung pagbibigay natin, Brother Johnny, ng ating ikapo. Ako, pagkakasweldo ko, Sister Maribik, sasabihin sa inyo, gustong-gusto ko na agad sweldo ko. Kasi alam ko, magbibigay na ako sa Diyos eh. At alam ko, Brother Jeff, pag nagbigay ako sa Panginoon, ibabalik ng Diyos sa akin yon. Try it. Mga kapatid. Ayoko magsalita ng pero I am in the best years of my life. Sobrang dami kong blessing. Sobrang daming blessing na I couldn't fathom. I couldn't understand how God can bring me this far in my life. Simply by keeping the commands of God. And I am challenging you, mga kapatid. Don't take my word. Kasi, sinabi ni pastor doon yan eh. No, don't take my word. But keep the commands of God. Sundin mo yung utos ng Diyos. Sumunod ka lang. Sabi ng Panginoon, dalhin mo ang 10%. Sige lang, tanim ka lang. Kalimutan mo na yun. Makikita mo eventually, pagtatagumpay ka. Sasawin ng Diyos sa mga mananakmal.
Itataas ka ng Panginoon. Alam mo ba ang sabi ng Panginoon, Sister Cecil, dun sa blessed? Pag binasa mo ang amplified version ng blessed, you are going to be promoted. Ikaw ay mapopromote, ikaw ay may i-increase, at ikaw ay kaiinggitan. You are going to be envied with. Kaiinggitan ka ng mga tao. Yun ang sabi ng amplified version ng Bible ng blessed. Kaiinggitan ka. Maribik, my God. Ano gang natapos mo? Eh digay ko naman ay ganto-ganto. Martig sa tamarabis sa atin ay ganon. Ikaw naman ay taga dyan laang sa... Diga? But when God promotes you, when God sees your faithfulness, when God knows that you keep His command, pagpapalain ka ng Diyos eh. Even this King Jehoash, na mabait at magaling na hari in the beginning, but because he turned away from God, he failed at the end of his life. He failed at the end of his life. At itong ginawa niya, binayaran niya si King Hazael. Nakipag-compromise siya. You see, when you compromise with the devil, yung compromising, yung parang nakisama ka na sa diablo, you cannot expect blessing from God. Because you compromise with the devil. Always remember, mga kapatid, in the book of John, chapter 10, verse 10, Sister Presley, the devil comes only. You cannot find any good thing from Satan, but only to steal, to kill, and to destroy. Yun lang gagawin niyan. But if you negotiate, if you compromise with him, mabibigo tayo. Kaya pag binasa mo yung huling bahagi ng part ni King Joash, hindi man lang siya nagsisi. There's no repentance from him. Hindi na siya bumalik. Hindi siya bumalik sa Diyos. Hindi niya tinupad yung kanyang mga pangako. Hindi niya tinupad yung mga pangako. At yun ang pinakamahirap, Sister Christy eh. Alam mo yung maganda na, tapos bigla pa nawala. Hindi natin iningatan. Pag-iingat lang yan eh. At yan mga kapatid, ang nangyari sa huling bahagi ng buhay ni Haring Joash, yung mga tao, yung kanyang mga alipin, nag-conspire, nagkampi-kampi upang siya mismo ay patayin. Maganda ang simula niya. He began so well, but failed to finish well. Itong trabaho natin, Brother Jeff, sa London, ayusin niyo yan, mga kapatid. Yung mga kapatid natin sa Afghanistan, kinausap ko kayo ng linggo. Tayo mga nag-a-abroad, nangingibang bansa, ayusin yung buhay niyo, mga kapatid. Maganda na ang kita natin. Huwag mo nang guluhin. Huwag mo nang samahan ng ibang drama. Work lang. Trabaho lang. Diyos lang. Pamilya lang. Huwag mo samahan ng ibang drama. Huwag mo samahan ng bisyo. Huwag mo samahan ng masama. Huwag mong babantuan ng masama. Ang ginagawa mo sa Diyos, tatagumpay ka. Itong si Joash, iba eh. Maganda ang simula niya eh, pero siya mismo ang sumira. Amen ba? Hindi naman tayo tinuturuan ng Diyos na gumawa ng masama eh. But we have the right of choice. Pipili ka. Sabi ng Panginoon, Sister Christy, choose. Life or death. But I like what Brother Joshua said. But as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya kami mga kapatid, maglingkod tayo sa Panginoon. Natutuwa ako sa inyo mga kapatid. And Bishop and Pastora are so proud of you. Sa ating mga kapatid sa London at sa lahat ng iba't ibang bansa na lumalago sa pananampalataya. Mga kapatid, magpatuloy kayo. Magpatuloy kayo sa inyong paglilingkod, sa pagbabasa, maging mainit sa pananampalataya. Amen ba mga kapatid? Sapagkat dumarating ang panahon, Sister Pressy, na ang diablo ay madaya. Dadayain tayo. Alam ko, Sister Cecil, nakita ko ang post mo sa Facebook. Hindi lang yata ako nag-comment. Sabi ni Sister Cecil sa Facebook. Alam ko, sabi niya sa kanyang profile pic. Alam ko, maraming galit sa inyo sa akin. Inang-friend nyo ako. Alam ko, dahil ayaw ninyong nakikita ninyo na ako ay hindi ko alam kung tamang exact word, pero parang ganon.
na parang nagsishare ako ng mga word of God. Pero matapang si Sister Cecil, sabi niya, but I am not ashamed. I am not ashamed to tell you how good my God is. Sa mga ginawang mabubuting bagay na ginawa sa akin ng Diyos, hindi ako nahihiyang sabihin ko sa inyo na ang Diyos ko ay napakabuting Diyos. I like that. I like that, mga kapatid. Strong na pinagmamalaki ninyo ang kabutihan ng Diyos. At huwag kayong makakalimot, mga kapatid. Ayan, may mga, Sister Maribik, yung mga may blessing minsan, tinatamaan ng demensya. Tinatamaan ng, Brother John, alam mo yung demensya, yung Alzheimer. Pag may blessing na, ay wala na, hindi na nakakalimot. Amen ba, mga kapatid? Nagkakaroon ng sakit ng tagalimot. Huwag kayong makakalimot sa Diyos. Yun nga ang naging dahilan Yun ang naging dahilan sa Malakay 3, chapter 3, verse 7, na yung mga tao, they forget God. They forget God. Don't forget God. Doon sa blessing mo na yun, Sister Pressy, doon mo alalahanin ng Diyos. Yung pagbibigay mo, yun ay appreciation and giving God the glory na Panginoon, itong ibinibigay ko, pagtatanim ko uli ito para sa susunod mong blessings. Huwag mong pagdadamutan ng Diyos. Iyon nga ang katulong mo Diyos nga ang magpapala sa iyo, tapos kakalimutan mo siya. Mahiya ka na sa susunod. Hindi ka na tuloy makahingi sa Kanya kasi dinaya mo na siya. Kaya huwag mo dadayain ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? At yan ang ayaw ko. Ayaw ko yun. Gusto ko, mga kapatid, na maging tapat kayo sa Diyos. At pag lumakad ka, Sister Maribik, na tapat ka sa Diyos, yung lumalakad ka na tapat sa Diyos, na talagang lahat ng ginagawa, Panginoon, gusto kong maging tapat sa iyo. Nandun talaga yung eagerness mo na maging faithful ka sa Diyos. God will remain faithful to you. Magiging totoo ang pangako niya sa iyo. Kaya, mga kapatid, lakaran niyo yan. Ito mga binabasa natin, mga Brother Jeff, ay mga tao na mga hari at mga maharlika. But they all failed. And in the end of their lives, they all failed. Because they forget God. Sa inyong mga paghahanap buhay, mga kapatid, I don't need your salary. We don't need it. But I want you to experience the financial breakthrough. Gusto kong maranasan nyo yung nararanasan ko. Kasi kung nakikinig lang kayo sa patotoo ko tapos hindi nyo naman ginagawa, you can only learn so much by actually doing it. Not just by listening. Kaya tama rin yung faith comes from hearing, but actually knowing God. Knowing God is by actually doing it. Makikilala mo Diyos, Sister Maribik Yung pag ginawa mo na, Panginoon, totoo ba yan? Susubukan ko nga. Sige, subukan mo. Pag hindi ka pinilas ng Panginoon, balikan mo Diyos. Panginoon, bakit hindi ako maani? Amen ba, mga kapatid? Pero never naming naranasan yan, mga kapatid. Nagsimula kami sa mahirap. Dumating ako dito, Brother Jeff, 2003, February 14, as a visitor. But nakita ko ang sarili ko from 1 year, from year 1 up to year 15, year 16, pinagpala ako ng Diyos ng sobra. Hindi ko nasabing mabuting tao ako all throughout. May mga pagkakamali ako. Pero minahal ako ng Diyos. Tinanggap ako ng Diyos. At naniniwala ako, mga kapatid, na ganun din kayo. Lumakad kayo na may katapatan, pagpapalain kayo ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Black to you, Brother Jay.